Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mga kapatid, nakita niyo ang presentation natin? Oh, Sinong magbasa? ang mga banal na kasulatan. Okay, banal na kasulatan o mga banal na aklat, holy books. Okay, pahapyaw lamang itong tatalakayin natin ang tungkol sa mga banal na aklat. Pero bago yan, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Okay mga kapatid, muli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na-post ko sa inyo, kung maalala niyo sa GC natin, itong mga katanungang ito. Ang una, ano ang dalawang kondisyon ng pagsamba sa Islam upang makatiyak tayo na tanggap nga ito ni Allah subhanahu wa ta'ala? At ang dalawang kondisyon na yan, pinapahiwatig ng dalawang syahada. Sino makasagot? Si Maricel nandyan? O, pakisagot. Ano ang dalawang kondisyon? Okay, pakibasa na lang ang kasagutan. Sino magbasa? Ang una, ang number one ay taos puso. Okay, para kay Allah. Kung maalala niyo, nabanggit natin ito. At ang pangalawa, ayon sa itinuro ng propeta. Okay? Ang propeta. Okay, wag natin kalimutan ito, parang pagbabalik-aral lang. Na ang dalawang kondisyon na ito, itong ipinahiwatig ng unang syahada. Nang binanggit natin, ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah, na lahat ng uri ng ating mga pagsamba iukol natin sa Kanya. Halimbawa, kung nag-ukol tayo ng pagsamba, halimbawa ang pagdarasal natin, idinaan natin kay San Pedro. Okay, yun ay paglabag na ngayon sa unang syahada. Nakagawa na tayo ng tinatawag na pagsamba sa Diyos, Diyosan. O kaya naman, ang intensyon ng iyong pagsamba ay pakitang tao. Pakitang tao, ibig sabihin, inukol mo ang iyong pagsamba o anumang uri ng mga mabubuting gawa para doon sa tao. Okay, tapos yung pangalawa dyan, ayon sa itinuro ng propeta, kung maalala ninyo, ito yung pinakapangunahing kaibahan ng Islam sa lahat ng relihiyon. Kasi lahat ng relihiyon parehong nagtuturo na sumamba sa Diyos ng taos-puso. Ng ating mga pagsamba, huwag pakitang tao. Ang mga mabubuti nating mga ginagawa, huwag pakitang tao. Lahat ng pagsamba ay para lamang sa Diyos. Pare-pareho yan. Ang Katoliko, mga Protestante, mga born again, ang mga Budismo, ang Hinduism, lahat ng relihiyon, kabilang ang Islam, ang number one na yan ay parehong itinuturo yan. Na dapat taos-puso, huwag pakitang tao. Pero ang kaibahan ng Islam, itong ikalawa, ayon sa itinuro ng propeta. At ang ikalawa na yan ang ipinapahiwatig ng ikalawang syahada. Ikalawang syahada. Sikapin ninyo mga kapatid na mamemorya ang dalawang syahada. Ang una, asyhadu la ilaha illallah. Pangalawa, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay mga kapatid, sikapin ninyong memoryahin. Kung maalala nyo, baka nabanggit ko sa inyo noong bago kayong yumakap sa Islam, na ang mga Muslim, ang syahada na ito, araw-araw, laging binabanggit yan bilang papuri at pagsamba sa Diyos.
At bilang yan ay papuri at pagsamba sa Diyos, tayo ay sumasampalataya na sa araw ng paghukom, mayroong mga gantimpala na ibibigay si Allah sa atin. Dahil nga siya isang pagsamba. Kaya sa bagong yakap pala ng Islam, kapag namemorya mo na, ulit-ulitin mong babanggitin. Habang pinapaniwalaan natin na ang pagbabanggit natin ay papuri at pagsamba sa Diyos. Dahil sa ulit-ulit mong binabanggit, hindi mo yan makakalimutan. At maaalala mo ang dalawang kondisyong iyan na ipinapahiwatig o itinuturo ng dalawang syahada ng ating mga mabubuting gawa at mga pagsamba, kinakailangang mayroong dalawang kondisyon. Ang una, ito ay common sa lahat ng mga relihiyon. Lahat ng relihiyon nagtuturo dyan na dapat taos-puso o sincero tayo sa ating mga mabubuting gawa at mga pagsamba na para lamang kay Allah. At ang ikalawa, ayon sa itinuro ng propeta, at ito ang kaibahan ng Islam sa lahat ng relihiyon. Kung maalala niyo, maaaring nabanggit ko na sa inyo na kahit tanungin niyo ang mga leader ng inyong relihiyon, halimbawa ang pari sa Katoliko, pastor sa mga Protestante, mga born again, mga Adventist, mga ministro, ano pa bang mga katawagan sa leader ng relihiyon. Kung saan ba matatagpuan sa kanilang banal na kasulatan, yung kanilang Holy Bible, yung kanilang Holy Book, saan ba matatagpuan ang kanilang mga paraan ng mga pagsamba? Wala silang maipapakita kahit isang bersikulo sa kanilang banal na aklat. Bakit? Kasi ang kanilang katuruan, taos-puso lang na tayo sumamba sa Diyos. Pero yung paraan ng pagsamba, ininbento na nila yun. Walang batayan. Ngayon, ang dahilan ng pagsusugo ng Diyos sa mga propeta, ayon sa katuruan ng Islam, upang ituro sa atin ang mga mabubuting bagay na dapat nating gawin at ipaalam sa atin kung ano yung mga masasamang bagay na dapat nating iwasan. Kasi kung ang pagbabatayan lang yung sarili nating opinion, sarili nating pananaw, may mga bagay na ituring natin na mabuti, iyon pala sa banal na kasulatan ng Diyos. Halimbawa sa Bible o kaya sa Quran, iyon pala ay masama, akala natin mabuti. O kaya may mga bagay na masama sa ating sariling opinion, iyon pala ay mabuti at inuutos ng Panginoon na dapat nating isagawa. Kaya nagpadala siya ng mga propeta upang ituro sa atin kung ano yung mga mabubuti na dapat nating gawin. At ang mga paggawa ng mga kabutihang ito, dapat taos-puso para kay Allah. At ang mga ginagawa natin, alinsunod doon sa ipinangaral ng propeta. At ang pinakamahalaga dito, yung pagsamba, huwag natin kalimutan na ang dalawang kondisyon, taos-puso para kay Allah. At ang pangalawang kondisyon, ayon sa itinuro ng propeta. Sino mo sa inyo ang makaalala ng pangalawang katanungan? Ano ang dalawang namamagitang kaibahan sa mga Muslim at kafir? Naalala nyo ang natalakay nating mga terminolohiya? Islam at Muslim, kufur at saka kafir. Kung maalala nyo yung nakaraan nating aralin. O, sino ang makasagot? Ano ba ang dalawang kaibahan ng Muslim at kafir? Ito ang pangunahing kaibahan. Sino makaalala? Yung kaibahan ng Islam at kufur, kaibahan ng Muslim at kafir. Islam, pagsamba sa Diyos. Okay, ang Muslim ay sumasamba sa Diyos. O sige nga, sa tunay na Diyos, sapagkat alam niya ang tunay na Diyos, kung sino ang tunay na Diyos. Kabaliktaran ng kaalaman ng Muslim, ang kafir, alam ba niya kinikilala ang tunay na Diyos? Okay. Ito, tingnan ninyo ang kaibahan. Tingnan nyo ang kaibahan. Sino ang magbasa?
Ano ang number 1? Saligan ng Islam. Kaalaman. Tapos yung pangalawa, gawa. Tandaan natin yan mga kapatid. Tandaan natin yan mga kapatid. Na ang kaibahan lang ng mga Muslim sa kafir. Tandaan nyo, pag sinabing kafir, ibig sabihin, hindi Muslim. Okay, pakimute mo na ang inyong mga mic kapag sasagot lang kayo, i-unmute ninyo. Okay. Ulitin ko mga kapatid, ang kaibahan lang ng Muslim sa mga kafir, ibig sabihin ng kafir ay hindi Muslim, kaalaman. At ang kaalaman ito, kaalaman unang-una kung sino ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Oras na nakarating sa inyong mga yumakap ng Islam, oras na napag-alaman ninyo ang mensahe ng Islam na ang tunay na Diyos lamang, ang kanyang personal na pangalan ay Allah ang dapat pag-ukulan ng ating mga pagsamba na pag-alaman natin. Agaran na atin itong isinagawa. Ang pagsasagawa sa kaalaman, kunyari na pag-alaman nyo na hindi si Jesus Christ ang dapat dasalan at sambahin. Agaran na isinasabuhay gawa. Unang-una na ang pagsasabuhay noon sa intensyon pa lang, hangarin pa lang. Na mula ngayon, dahil napag-alaman ko ngayon, na ang dapat sambahin ay ang Diyos lamang, kaya siya lamang at uko lamang sa Kanya ang mga mabubuti kong gawa at mga pagsamba. Sa madaling salita, ang pagmumuslim sa atin, hindi kinakailangan, wala sa katuran ng Islam na dapat ang Muslim para maging lehitimong Muslim, dapat rehistrado o kasapi o kasama ang kanyang pangalan sa listahan ng mga miyembro ng reliyon dahil ang pagmumuslim ay kaalaman at gawa. Kunyari na pag-alaman mo, at siguradong alam ito ng lahat ng mga hindi Muslim, na ang mga Muslim hindi kumakain ng baboy. Napag-alaman mo na bawal pala ang pagkain, agaran mong itigil. Ano man ang iyong napag-alaman, obligasyon para sa iyo na isabuhay. Okay? Okay. Diyan sa nakikita niyo sa inyong screen, yung ating shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Okay? Maalala ba ninyo kung ano yung dalawang haligi ng unang shahada? Ito yung unang shahada. Ashhadu an la ilaha illallah. Ano yung dalawang haligi ng unang shahada? Sinong makaalala? Dito lang yun no, sa 4 na salita. Ano ang unang haligi dyan? Ako ay sumasaksi na walang Diyos na di ba kay Allah. Okay. Okay, ito. Tandaan natin. Yan ang mga haligi. Yung nagbasa kanina. Ano yung unang haligi? Itong tinuturo ko. Pakibasa. La ilaha illallah. Okay. La ilaha illallah. Yung unang haligi dyan, yung tinuturo ko. Ang unang haligi, la ilaha. La ilaha. At ang ikalawa, illallah. Okay, mga kapatid. Nabanggit ko sa inyo noon, ang kahulugan ng la ilaha, salungat doon sa illallah. Salungatan siya. Nang sinabi nating walang Diyos, ibig sabihin, tinatanggihan natin ang mali. Ano ang kabaliktaran kung salungat ang unang haligi nito sa ikalawang haligi? Ano ang kasalungat ng pagtanggi? Ano ang kasalungat ng pagtanggi? Sagot, kahit sino lang. Ano ang kasalungat ng pagtanggi? Walang nakakaalam sa lingwahe man lang, lingwahe ng aking tinatanong.
Alipin? Pagtanggi. Kunyari, binigyan kita ng tinapay, tinanggihan mo. Ano ang kasalungat ng pagtanggi? Pinayawan? Ha? Kasalungat, opposite, kontra. Pinayawan? Ang pagtanggi, pag-ayaw, ano kasalungat ng pag-ayaw? Salungat, opposite. Oh, mga kapatid, sa lingwahe, wala kayong ano sa lingwahe. O nakalimutan na ninyo? Di nyo alam ibig sabihin, anong kaibahan ng, ano ang kasalungat ng pagtanggi? Ang salungat ng pagtanggi po, Ustad, ang pagtanggap. Pagtalikod? Pagtanggap. Ginawa ko ng halimbawa, kunyari, binigyan kita ng tinapay, tinanggihan mo. Tinanggihan mo. Pero nang ibinigay ko kay Juan de la Cruz, tinanggap naman niya. Dito, nang binanggit natin ang la ilaha, tinatanggihan natin ang mali. Ano ang kabaliktaran ng mali? Tama. Tama. Kung tinatanggihan mo ang mali dito ngayon sa illallah, ano ang kahulugan nun? Kung tinanggihan mo ang mali, nangangahulugang dito sa ikalawang haligi? Di ba salungatan? Opo, opo. Kung tinatanggihan mo ang mali dito sa illallah, ikalawang haligi na salungat, ano ang ibig sabihin? Tama. 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 Ulitin ko. Kung tinatanggihan mo ang mali, ibig sabihin, tinatanggap mo ang Tama. tama. Ang tanong, pwede bang pareho mong tinatanggap ang tama at mali? Pwede ba? Ustad, Mga kapatid, di po. hindi pwede. Hindi pwede. Kaya, tanda natin yan. Yan ang pinakapundasyon ng ating paniniwala. Nang tinanggihan natin ang mali na tinutukoy dyan, ang pinaka-importanting mali na ating tinatanggihan, maling Diyos tinanggihan natin. Kung gayon, ang tinatanggap natin ay tunay na Diyos. Nang binanggit natin ang la ilaha, tinanggihan natin ang maling paniniwala. Kabaliktaran naman, tinanggap natin ang maling paniniwala. Okay. Ang maling paniniwala na ito ay nagmula sa hindi tunay na banal na kasulatan. Banal na kasulatan. Kung gayon, tinatanggihan natin ang peke na mga banal na kasulatan at tinatanggap natin ang tunay na banal na kasulatan. Tandaan natin yung dalawang haligi na yan ang unang shahada. Tapos ang dalawang haligi naman ng ikalawang shahada, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okay, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Alipin at sugo ang dalawa namang haligi. At ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil mayroong dalawang haligi ang ating ikalawang shahada, ang mga Muslim ay hindi mahuhulog sa hindi mahuhulog sa malaking kasalanan. Okay, tanungin ko kayo, ano nga ang pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao? Ano ang pinakamalaking kasalanan? Sino ang makasagot Ang yan? pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ayun, mashallah. Yung pagsamba sa Diyosan. Diyosan. Okay. Dahil karaniwan sa mga tao na ang minahal nilang mga propeta, pati yung mga righteous na mga tao noon, pati yung mga mabubuting mga pinuno nila kapag pumanaw na ito
itinuturing nilang mga Diyos. Pangkaraniwan yan sa mga tao sa paglipas ng panahon. Dahil sa pagmamahal nila sa mga propeta, inukol na nila ang kanilang mga pagsamba sa mga propeta. Pero tinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam, propeta Muhammad, na ang pananampalataya natin sa naunang mga propeta at siya ang huli, si Muhammad, na silang lahat ay mga alipin. Kung sila'y mga alipin, kung gayon sila'y kagaya natin. At kung sila'y kagaya natin na mga alipin, hindi dapat sambahin, dasalan, o dalanginan. Na kung kaya, hindi tayo mahulog sa sagot kanina ng ating sister, hindi tayo mahulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Nakuha, yun ang unang haligi. Pangalawa, dahil sa sila'y mga sugo, ang pangunahing kahulugan ng pananampalataya natin na ang mga propeta at ang huli sa mga ito ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila'y mga sugo, hindi rin tayo mahuhulog sa pagsamba sa Diyos sa paraang ininbento, yung mga innovation ng mga pagsamba na sinabi ko kanina. Kapag tanungin nyo ang mga pare, saan ang pinagbabatayan sa kanilang banal na aklat na yun nga ang Bible? Sa mga ginagawa nilang mga pagsamba, wala silang maipapakita. Gayon din naman, ang mga Muslim, may mga Muslim din na itinuturing nila na isang uri na ng pagsamba, yung mga nakagisnan nilang kaugalian. Nakagisnan nilang kaugalian, itinuring na nilang pagsamba. Halimbawa sa mga tausog, nakaugalian nila yung pagsasagawa ng tulak bala. Kaugalian yun. O kaya nakaugalian nila na kung kinabukasan ay magsimula ng Ramadan, kaugalian na pupunta ng dagat at maliligo. Hanggang itinuro na nila na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan bilang pagsamba, bahagi ng pag-aayuno ay ang paliligo sa dagat. O kaya kinakailangan mag-intensyon ka na maligo kahit sa bahay man lang. And kung tanungin mo, saan ang pinagbabatayan mula sa ating banal na kasulatan at salita ng propeta? Wala. Kaya, ang mga Muslim dahil sumasampalataya na si Muhammad ay sogo, kapag ka nag-invento ka ng mga pamamaraan ng mga pagsamba na hindi itinuro ng propeta Muhammad, ibig sabihin na walan ng bisa ang ikalawa mong syahada. Ang sinasabi mong ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, walang bisa na siya. Kasi kung sino ang sinunod mo na mga paraan ng mga pagsamba, iyon ang kinikilala mong sugo ng Diyos. Nakuha nyo ngayon ang kahulugan ng dalawang haligi ng ikalawang syahada. Okay mga kapatid, kung makikita ninyo ang pamagat ng ating presentasyon, ang mga banal na kasulatan sa buong mundo, mga kapatid, ang mga Muslim lamang sa ngayon ang tinuturing nila ang kanilang mga sarili na mapalad dahil nagtataglay sila ng salita ng Diyos na kung saan napreserba sa orihinal nitong anyo. Walang naganap na pagpipilipit, pagdadagdag, pagbabawas, o paglilihis ng kahulugan. Na natili itong nasa orihinal kung paanong ipinahayag o ibinaba sa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang banal na Quran, ito yung pinagmumulan ng ating mga aral, mga paniniwala na binanggit ko kanina. Nang binanggit natin ang La Ilaha, tinanggihan natin ang banal na, ang mga piki na mga banal na kasulatan. Tinanggihan natin ang mga maling paniniwala, na ang mga maling paniniwala na ito, ang pinagmumulan nito ay ang piki na mga banal na kasulatan. Ngayon, gusto ko lang banggitin sa inyo ng pahapyaw para magkaroon kayo ng ideya sa pagkakataong ito, mga kapatid, ang kaibahan ng Quran
at Biblia. Yung punta lang muna na aking ibahagi. Paano nga ba tayo nakatitiyak na ang Quran ay napreserba? Pag ibig sabihin ng napreserba, hindi ito nadagdagan, hindi ito nabawasan. At ang tinutukoy nating hindi nabago, hindi nadagdagan, hindi nabawasan, ay ang original nitong lingwahe, ang Arabic, sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yung lingwaheng Arabic ngayon na natutunan ninyo dito sa Saudi. Hindi yun ang Arabic ng Quran. Kundi yung Arabic sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at maging ang Arabic na ito, Arabic pa ni Propeta Ismail na anak ni Propeta Abraham o Ibrahim alayhi salam. Madali lang natin itong maunawaan ang kaibahan na ang Quran, okay? Ang Quran, ikumpara sa Biblia, ang pagkapreserba nito sa pamagitan ng libro, ang inyong nakikita, sulat. Pangalawa, at ito ang pinaka-importante, na preserba siya sa memorya. Unti-unti siyang ibinaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 23 years. At ang libo-libo niyang mga tagasunod na sumampalataya sa kanya, tinatawag silang mga kasamahan o mga sahaba. Libo-libo rin sa mga sahaba ang nakamemorya. Ang iba sa mga sahaba na marunong magbasa at magsulat, kanila itong isinulat, bawat isa ay kanila rin isinulat. At ang mga sahaba na ito, sinasabing mahigit 90% sa kanila ay inilibing sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Bakit sa buong mundo? Nagkalat sila sa buong mundo dahil nga sa pagpapalaganap ng Islam. At ang mga yumakap na sunod na henerasyon sa kanila sa iba't ibang bansa, pareho rin ang paraan ng pagpreserba ng Quran. Minimorya nila. Lalo pang dumami ang mga nakamemorya. Sa madaling salita, ang Quran ay nagpalipat-lipat sa iba't ibang mga henerasyon hanggang nakarating sa ating henerasyon sa pamamagitan ng memorya at libro na nasusulat. Dahil nga sa libo-libo ang nakamemorya, kung mayroon mang makalimot ng isang salita, imposible na ang libo-libo na yon ay iisa o parihong isang salita ang pareho nilang nakalimutan. Yon ay imposibleng mangyari. Dahil sa libo-libo, kahit ang Quran na sa kanilang kapanahonan ay naisulat sa libro, kahit ang mga naisulat na ito lahat ay sunugin, kaya nilang isulat muli. Maging hanggang sa kapanahonan natin sa ngayon, kahit ang Quran sa buong mundo ay sunuging lahat, pati ang mga Quran sa computer, pati ang mga Quran na nasa website, nasa mga internet, lahat ay burahin. Kahit sa ang bayan, kahit sa Pilipinas pa lang, sa kahit anong syudad sa Pilipinas, kayang mailabas muli ang Quran. Bakit? Kasi lahat ng syudad sa Pilipinas may mga Muslim. At sa mga Muslim na yan, sa napakaraming mga Muslim sa bawat syudad, imposible na walang nakamemorya ng Quran. Nakita nyo ang paraan kung paano na memorya, kung paano na preserba ang Quran sa pamamagitan ng memorya ng mga tao, libo-libong mga tao, at na preserba ito sa sulat. Ikumpara naman sa Biblia, mga kapatid. Ang Biblia, hindi ito na memorya ng kahit sino sa kasaysayan. Bagkus ang Biblia, ang history nito, na-discovery lamang ng mga tao na nahukay halimbawa sa mga
nahukay sa mga kuweba, na discovery, yung mga tinatawag nilang mga tablero na tinuring nilang banal na aklat. At kung tutuusin, hindi nga alam kung ang mga libro na ito na kanilang mga na-discovery ay kabilang ba sa tinatawag na banal na aklat. Kasi hindi buo na kabuuan ng Biblia ay na-discovery sa isang lugar, kundi iba't ibang mga libro ay mga na-discovery sa iba't ibang mga lugar. Na-discovery at hindi alam kung ano ba ito. Ito ba ay banal na aklat o baka ito ay maaaring ordinaryong mga libro lamang hanggang itinuring na siya ay banal na kasulatan. Dahil sa na-discovery lamang ang Biblia, yan ang dahilan kung bakit magkaiba ang Biblia ng Kristyanismo mismo. Magkaiba ang Biblia ng Judaism. Ang Judaism, Bible din ang pinagbabatayan. Kaiba din sa Christianity. Sa Kristyanismo naman, iba ang Biblia ng Roman Catholic, iba ang Biblia ng Orthodox Catholic, iba ang Biblia ng mga Protestant. At ang tatlong pangunahing magkaiba na Biblia, bawat isa sa tatlong ito ay may kanya-kanya ding mga version ng bawat isa ay magkakaiba-iba. Tayo po'y sumasampalataya na ang Quran, ito po yung gabay upang makamtan ang hindi mabilang ng mga biyaya at pakinabang sa pamagitan ng pananampalataya natin at pagsasabuhay sa salitang ito ng Diyos. Tandaan nyo ang binabanggit ko ha, pananampalataya at pagsasaakwal. Ang pananampalataya, bakit natin sinampalatayanan? Kasi nagkaroon tayo ng kaalaman. Kung maalala nyo kanina, ulit-ulitin ko, napakahalaga itong kaibahan ng Muslim at kafir. Ang kaibahan natin, kaalaman at gawa. Dahil sa nagkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa reliyong Islam, na ang aral ng Islam nanggaling sa ating banal na aklat, sinampalatayanan na natin ito. Dahil sa ating sinampalatayanan, ang tunay na pananampalataya nakikita sa gawa. Kaya isinasabuhay natin ang banal na aklat, ang Quran. Ang Quran ay binaba para sa atin upang ating basahin, maunawaan, isabuhay at isabatas bilang batas ng Diyos sa mundong ito. Ang Quran ay dumating upang makamit ng mga Muslim ang karangalan at kapangyarihan. Ito ay dumating upang tayong mga Muslim ay maging tunay na khalifa. Ayon sa Quran, khalifa, ibig sabihin katiwala ni Allah dito sa mundong ito. At makikita natin sa kasaysayan sa mga panahon na sinasabuhay ng mga Muslim, ang paggagabay ng Quran na sila ay naging mga pinuno at pinakamakapangyarihan sa mundong ito. So balit sa ngayon, marami sa mga Muslim, dahil sa kawalan ng kaalaman sa Islam, ay nag-aakala na ang gamit ng Quran ay pampalayas na lamang ng mga masamang espiritu, pampalayas daw ng multo. Sinusulat na lamang ang mga talata nito sa isang agimat, ginagawang agimat. Alam nyo ang agimat? At ikinikwintas o sinusuot ito sa katawan o kaya ay hugasan ang mga agimat na ito at inumin ang tubig. Binabanggit ko ito, baka mayroon kayong mga kasama, na maaaring kababayan natin na taga Mindanao, na makita ninyo na ganito ang kanilang trato sa Quran. O kaya may mga kasama kayong Pakistani o kaya mga Indiano na ganito ang kanilang ginagawa. Baka isipin ninyo bilang mga bagong Muslim, ganito pala ang gamit ng Quran. Ganito pala ang gamit ng Quran. Pampalayas pala ng mga masasamang espiritu, pampalayas ng multo, ginagawa palang agimat. Hindi ito ang gamit ng Quran. O kaya may mga Muslim na binabasa na lamang ito na ang kanilang sinasabi, naghahangad sila na magkamit ng gantimpala sa pagbabasa lamang nang hindi naman lang nauunawaan ang kahulugan ng kanilang binabasa. Alam niyo, marami akong kilala na mga kapatid natin na mga Bangsamoro, pati mga Indiano, na memoryado ang buong Quran. Pero kahit iisang word ng lingwahe ng Quran, hindi nakakaunawa. Hindi niya naunawaan. Parang loro lamang na naturo ang magsalita.
yung parot na naturoang magsalita pero hindi naman naunawaan ang kanyang sinasabi. Pero ang layunin, mga kapatid, ng pagsusugo ni Allah sa mga propeta at pagbaba ng mga banal na kasulatan at ang huli sa mga kasulatang ito sa ating pananampalataya ay ang Quran. Okay? Ang Quran ang pinagkunan natin sa mga paniniwala natin. Kaya sinabi natin kanina na tinatanggihan natin ang maling paniniwala kasi nagmula ito sa maling banal na aklat. At ang tunay na banal na aklat na hindi na bago ay ang Quran. Diyan natin kinukuha ang ating mga kaasalan, kung paano makipagtransaksyon, anong prinsipyo ang dapat ipatupad sa pakikitungo sa mga kalaban at kaibigan, ano ang mga karapatan ng ating kapwa at karapatan ng ating mga sarili. Ito rin ang sinasangguni natin upang malaman kung ano ang totoo at kabulaanan, sino ang dapat sundin at suwayin, sino ang ating mga kaaway at kaibigan, sa paanong paraan makamit ang karangalan, at sa paanong paraan naman maiwasan ang kapahamakan o kabiguan at pagkalugi. Sa Quran po nagmumula ang lahat ng nakabubuti. Yan ang ating pananampalataya. Makapagbibigay ito ng anuman at kung gaano karami na hilingin mo, anuman ay nandyan sa Quran, makakamtan natin. Ito yung guide sa lahat ng nakabubuti. Kung ang hangad mo mula sa Quran ay maliit na bagay lamang, hindi mahalaga at huwad na bagay na kagaya halimbawa sa sinabi ko kaninang pagpapalayas ng masamang espiritu, pagpapagaling ng sipon at lagnat, at paano manalo halimbawa sa kaso, at paano makahanap ng trabaho, kung paano o anumang mga bagay na mga maliliit o walang kabuluhan dito sa buhay sa pangmundo. Ang mga bagay na ito ay makakamtan natin. Ito lamang din ang ating makamtan. Pero kung ang hangarin natin ay ang pinakamataas, pwede tayo maghangad ng pinakamataas. Alam mo, nabanggit ko kanina na ang mga sinaunang mga Muslim nakamtan nila ang kapangyarihan, paghahari sa buong mundo. Buong mundo makakamtan din natin ito. At kung hangarin mo rin ang mas mabigat pa doon, siyempre, at ang mas mabigat pa doon na paghahari sa buong mundo, na tayo ay papasok sa paraiso at tayo ay makalapit mismo kay Allah sa kanyang trono. Ang Quran din ang magdadala sa atin doon. Ngayon, kung ang nakamit mo halimbawa kapatak lamang sa tubig ng dagat, huwag mong sisihin ang Quran, bagos ang sisihin ng mga Muslim ay ang sarili nila. Ang gusto kong pagdiinan, mga kapatid, sa ilang siguro mga 10 minuto na lang. Nabanggit ko ito, ang mga bagay na ito, kung paano ang pakikitungo ng mga Muslim sa Quran. Sapagkat sa inyong mga balik Islam, alam ninyo na kayo na dating Kristiyano, na ang karamihan siguro sa inyo hindi man lang nagbabasa ng Biblia. Bilang Kristiyano, maaaring hindi alam kung ano yung mga basic na paniniwala ng Christianity. Hindi nagbabasa ng Biblia. Saan ba makikita sa Biblia ang mga ginagawa nila ninyong mga pagsamba? Kunyari yung pag-aantanda ng krus. Saan ba makikita sa Biblia yung yung inyong mga pinaniniwalaan? Kung tutusin karamihan sa mga Kristiyano, hindi yan alam. Gayon din naman, nakararami sa mga Muslim sapagkat sa panahon natin sa ngayon, itinuturing ang mga sarili na sila yung mga Muslim, pero ang nakararami, hindi rin pinahalagahan ang itinuturing nilang banal na kasulatan, na yun nga ang Quran. Ano ang dahilan sa bagay na ito? Binanggit na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon na ang tao sa pangkalahatan, anuman ang kanyang relihiyon, hindi niya pahalagahan kung ano yung tinatawag na kabilang buhay. Kundi ang pahalagahan ng tao, dunya o pangmundo lang. Ang akhirah o kabilang buhay,
yun ay segunda na lamang sa ating pamumuhay. Dahil sa hindi mahalaga ang mga bagay na kabilang buhay, nakikita nyo sa inyong screen, anong picture ang inyong nakikita? Ibon? Okay. Yan ay, yan ay uwak na lumilipad. Mayroon lang akong ikukwento sa inyo, kasabihan ng mga Palestino. Ito yung naging kasibahan ng mga Palestinian. Anza walaw tarat. Sa ating salita, kambing kahit lumipad. Ang kwento, mayroong dalawang magkaibigan na naglalakad sa disyerto. Sa di kalayuan, may nakita silang hayop kulay itim. Nagtalo silang dalawa. Sabi ng isa, sigurado ako kambing yan na itim. Ang Anza, kambing na babae. Kambing yan. Sabi naman ng isa, uwak yan. Nagtalo silang dalawa. Hanggang napagkasunduan nila, lapitan natin. Kung uwak yan, lilipad. Kung kambing, makikita natin ng malinaw na kambing nga. Nang lumapit na sila, lumipad ang uwak. Ang paniniwala ng isa na ang nakita nilang dalawa ay kambing, sabi niya, tingnan mo, lumilipad yung kambing. Tama talaga ako, kambing talaga, hindi uwak. Kambing talaga. Kahit lumipad pa siya, kambing pa rin ako, ang aking paniniwala. Ngayon, ano ang nakikita niyong aral sa kwentong ito? Ang kwentong ito na ang pinagtalunan ng dalawang magkaibigan, walang kabuluhan. Ano ba naman ang mapapala at ano naman ang mawawala? Kung kilalanin ng isa na ang kanyang paniniwala ay kambing, na ang lumipad ay uwak dahil ang kambing hindi naman talaga lumilipad, ano ba ang mawawala at ano naman ang kanyang mapapala? Wala. Sa madaling salita, ang kanilang pinagtalunan ay walang kabuluhan. Dahil sa walang kabuluhan, wala namang problema kung manatili siyang panatiko doon sa kanyang paniniwala. Kasi wala namang mawawala. Wala naman siyang mapapala. Ganyan ang tingin ng mga tao kung relihiyon ang pag-usapan sa panahon natin sa ngayon. Na ang paniniwala sa kabilang buhay, araw ng paghukom, paraiso at impyerno, yan ay para bang bagay na kabilang lamang sa mga tinatawag nilang superstitious belief. Mga bagay na hindi makatotohanan. Yan ang dahilan kung bakit ang tao hindi niya pinahahalagahan ang paghahanap ng katotohanan. Sa mga kamag-anak natin na hindi kaagad nagpapasya na yakapin ang katotohanan. Ang dahilan yan, yung kawalan ng pagpapahalaga sa kabilang buhay o araw ng paghukom. Kapag alam natin na mas mahalaga ang buhay pagkatapos ng ating kamatayan at ang buhay natin sa mundong ito, peke na buhay, mas pwede nating isakripisyo ang peke. Huwag lang mawala ang tunay. Hindi ba? Dahil kaya nating isakripisyo ang peke na ito na buhay. Hindi na tayo magdadalawang isip pa. Kunyari, kung talikuran ko ang dati kong relihiyon at sundin ang relihiyong Islam, hindi ka na mababahala na kung ano ang sabihin ng iyong mga kapitbahay, mga kaibigan, mga nakakilala sa iyo, bakit mo tinalikuran ang nakagisnan mong pananampalataya? O kaya yung mga Muslim halimbawa sa Kamindanawan, kapag napag-alaman niya na ang mga kaugalian pala na kanya nakagisnan, labag sa katuruan ng Islam, hindi na siya mag-alinlangan pa na kanya itong talikuran at huwag sumunod sa kung ano ang kaugalian ng pamilya at barangay na kanyang kinamulatan, kundi ang kanyang susundin kung ano ang nilalaman ng Quran. Okay mga kapatid, sa pagkakataong ito, patungkol sa
pananampalataya natin sa autentisidad ng Quran. Autentisidad ng Quran. Sino sa inyo makasagot? Paano na-preserba ang Quran bago tayo magpaalam? Paano siya na-preserba? Paano tayo nakasigurado na ang Quran ay autentikong nanggaling sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nadagdagan, hindi nabawasan, hindi na bago, hindi napilipit, hindi na baluktot? Sino sa inyo ang makasagot yan? Si Galupo? Si Jolaine? Gusto kong tapusin dito sa mahalagang punto. Sa mahalagang punto patungkol sa autentisidad ng ating banal na kasulatan na iyon nga ang Quran. Paano tayo nakatitiyak bilang mga Muslim na ang Quran ay autentiko, hindi nadagdagan, hindi nabawasan. Nabanggit natin kanina na na-preserve ito sa pamagitan ng memorya ng mga sinaunang mga Muslim hanggang nakarating sa ating henerasyon. Nagpalipat-lipat ito sa iba't ibang mga henerasyon na kung saan hanggang sa ngayon milyon na mga Muslim nakamemorya ng Quran. Parang ganito ang simpleng halimbawa at dito ko tapusin. Bilang mga Pilipino, memoryado natin ang ating pambansang awit, hindi ba? Dahil sa memoryado natin ang ating pambansang awit, kunyari, kahit yung maliit mong anak, grade 1 pa lang, sigurado yan, memoryado na ang pambansang awit. Kunyari, kinanta mo ang ating pambansang awit, nagkamali ka o sinadya mong maliin, isang word lang ang tinanggal mo, itutuwid ka ng iyong anak. Bakit? Kasi memoryado niya. Dahil sa memoryado ng libo-libong mga Muslim, imposible rin sa libo-libong mga Muslim na pare-pareho nilang makalimutan ang iisang salita. Kaya maaaring mabago ang ating pambansang awit, imposible yun. Kung baguhin man, nagkasundo kunyari, nagdeklara kunyari, ang Philippine government na baguhin natin ang ating pambansang awit, alam na alam yun ng lahat. Gayon din naman ang pagpreserba ng Quran. Walang kayang makapagdagdag ni makapagbawas, kakampi man ng Muslim o kalaban man na hindi Muslim sa Quran. Dahil sa memoryado ito ng milyon na mga Muslim. Dahil milyon ang nakamemorya, imposible na ang Quran ay madagdagan o mabawasan, mabaluktot o mapilipit. Hindi yun mangyayari. Dahil yan, ang Quran ay naglalaman ng tamang paniniwala para sa ating kaligtasan, nagtuturo ng tamang pagsamba sa tunay na Diyos na ating kinikilala. Inshallah mga kapatid, sa susunod nating aralin ang ating tatalakayin, maaari siguro ay iniisip ko ang ipagpatuloy natin yung pananampalataya natin patungkol sa iba't ibang mga banal na kasulatan. Ano yung mga banal na kasulatan na binanggit mismo sa Quran at ano naman ang mga banal na aklat na binanggit sa Quran. Ito ba ang Biblia ng mga Kristiyano at mga Hudyo sa panahon natin sa ngayon? Inshallah, maaaring ito ang paksa na ating tatalakayin sa susunod nating aralin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli mga kapatid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.